Welcome back to my channel, Floor Explorer! Sayang. Oh, sige. Okay. Okay. Kamusta? Heto, okay lang. Bago sa Still lahat. beauty. Still Well. beauty. Still beauty. Sa actually, ang beauty ay pinapakita lang sa harap ng camera. Pero sa deep inside, Of course. deep inside pala talagang sumasabog na pala ang puso. Okay. Meron, hello. Nakalimutan ko ang sarili ko. Hello, ito pala ay araw ng aming interviewhan. Interview niya ako, interviewhan ko din siya. So, ano pala yung pangalan mo? O sabi yung pangalan mo? Ako pala si, actually sa passport ko, Raisa Abdul Abidin, yes. That is my name. Okay. Dalawang pangalan niya. Yes, and then I have also page. So don't forget to my page, okay? Askinchi, yan. Wow, so it means that you have two names. Yeah. Why? No, because my YouTube channel is iba, different sa Sakina, sa true right? kong name, no. Sa different sa pangalan kong totoo. Okay. Ginamit ko yung Askinchi sa YouTube, yes. And then sa page ko Askinchi rin para hindi na lang madaling ma-search. Para hindi kayo malito na lang. Okay. Okay. So, yung pangalan mo is Askinchi. Yes. At saka Sakina. Yes, that is my true name. At saka, saan ka pala sa atin? Yun ang nakalimutan ko. Taga Manila. No. I'm not living there. You're not a Tagalog? Hindi. Actually, Maguindanao ako. Maguindanao. Oo. Ano ba yung salita yun? Maguindanao, pang salita ng mga... Bisaya? No, Muslim. Maguindanao. Yun ang language, Maguindanao. Maguindanao. Maguindanaon. Maguindanao. Oo, magkaiba yung Maguindanao. Taga Mindanao, pero yung salita niyo Maguindanao. Oh, yes. Okay. Yeah. So, for example, pwedeng magbigay ka ng mga sample ng salita niyo. Halimbawa, yung kumusta ka, nginibatadan ka, nginibatadan ka. Nginibatadan ka. Yan. Ibig sabihin yun, kumusta ka. Okay. So, mabuti naman, pag sasagot ng tao, mabuti naman, ang sa amin yung salita, mapyabon. Mapyabon. Ganon. Mangintanabang ka. Mapyabon. Ayun ako. Sana hindi ko makalimutan yun na ako pa. Okay. So, siya ay taga Mindanao. Yeah, taga Mindanao. Sa mga taga Baguio, marami ka naman mga kapatid doon sa Baguio. Oh, marami rin Maguindanao doon? Oo, marami. Okay. Ngayon, ang sa susunod ay kailan ka ba pumunta dito sa bansa at meron ka pang pinagtrabahuan na ibang bansa bago ka makapunta dito sa UAE? Actually, napunta rin ako sa Qatar, Saudi, ganyan. Nakapunta ka doon. So, anong mga... Housemaid lang ako doon. Okay. So, ilang mga taong ka doon? Hindi, madali lang ako doon. Sandali lang. Nag-visit lang ako doon. Tapos umalit na. Mashallah. Nag-visit ka lang pala doon. Kasi, alam mo yung trabaho na nasa loob ng bahay. Gaano kahirap? Kasi bata pa ako doon eh. Ilang taong ka doon? Nung pumunta ako ng Qatar, 14 years old ako ng time. Mga bata pa talaga. Kaya hindi ko masyado yung trabaho. Yung trabaho. Grabing homesick ko doon tayo ngayon. Siyempre bata kayo. Hindi ko talaga kinakaya yung homesick, mga ganyan. Gusto ko saka, pa maglaro, yung tayo ng ganon. At saka alam mo yung mga bata pa, hinahanap pa natin yung yung nanay mo. True. Yung alaga ng nanay. Saka yung parents mo, saka yung mga kapatid mo, yung kalaro mo, yung mga gagawin mo sa bahay, gawin mo sa barkada mo sa lawas, di ba? Yun ang iniisip mo kapag So, ganun parang na homesick ka doon. Kaya umuwi ako, ganyan, tapos... Pero nandoon ka, umiyak ka ba? Siyempre naman. Iyak ka ng iyak sa gabi? Grabe. Grabe Iyak ko sa trabaho. Hindi. Awang-awa kaya yung mga amo ko, kaya sabi nila,
uwi ka na lang. Kasi as in, maliit ako. Batang-bata. As in, parang hindi ko kinakaya yung mga trabaho doon. Nakikita ko pa lang yung mga ginagawa para mamamatay na ako. Tapos homesick ka pa. Kasi dati ng panahon na yon, bawal pa yung mga cellphone sa mga housemate. Kagandahan na nga ngayon eh. Napakaswerte ng mga OFW ngayon kasi open lahat eh. Open, may laptop pa. May laptop pa. Lahat ng gadget meron sila. Tapos sa Qatar, anong susunod? Doon ako sa Qatar. Sa Saudi. Pumunta ka din sa Saudi. So ano naman ang housemate din. Kasi alam mo yung pangarap kong makapunta ng ibang bansa. So nag-apply ka ulit? Oo, naiinggit ako sa mga... Hindi siya nadala? Oo, hindi. Naiinggit ako sa mga abroad. Gusto kong mag-abroad pero hindi ko naman kinakaya yung trabaho. So, uuwi na naman ako. So, sabi ko, this time na mag-ano ako, nag-aral pa ako ulit sa Pilipinas nung time na nakauwi ako. Ano, umuwi ka sa galing Saudi. Nag-aral pa ako ilang taon pa nag-aral ako ng high school, ganyan. Tapos, parang gusto ko na naman mag-abroad. Ganun talaga. Yan, marami akong gusto eh. Kasi yung utak ko that time, parang batang-bata pa kasi ako. Yung isip ko, maano pa. At saka karamihan kasi sa atin mga Pilipino eh, karamihan sa atin pangarap tayo eh. So, ang laki ng ambition natin sa atin. Super. Lalo na kasi buhay namin kahit hindi natin kaya. Kahit hindi natin kaya. Hindi kasi ganun talaga yung buhay namin, Ate Flo. Kasi alam mo yung buhay namin noon, hindi kaya. Parang gusto kong lumaki agad. Kasi lumaki ako sa hirap eh. Alam mo yung araw-araw kami nasa kangkungan, araw-araw kami nangangangkong, nagbebenta ng kangkong sa city para makakain kami. Dahil maliit pa lang kami kasi nawala na yung tatay namin. So parang binuhay na namin yung sarili namin. So si mama nandyan, hindi naman masyado makakilos si mama kasi siyempre ayaw din ni mama na mawatak-watak kaming magkakapatid. Gusto ni mama, since namatay yung tatay ko, gusto ni mama talaga i-hold kami na palakihin na nandun kami at nandun siya sa tabi namin. Kaya grabe yung hirap ng dinanas namin. Nandun na, nangangangkong kami araw-araw. Ano yung ibinibenta niyo? Binibenta namin sa city. Marami naman kumukuha. Nauubos naman. Tapos pag naubos na yung kangkong na yun. Magkano yung isang ganyan? Isang ganyan, di ba ganyan? Tinatali namin yan. Isang ganyan piso. Dati sa palengke piso pa. Ngayon mahal na ang kangkong. Ngayon, dati piso-piso yan. So makakuha ko ng, makakuha ko ng 100 na ganyan. So meron akong 100 na 100 pesos. So medyo mumurahin pa yung mga bilihin noon. So pagkaubos nyon, makakabili ako ng bigas na NFA, yung bigas na mga yelo-yelo na at least makakain kami. Kasi ganun yung buhay namin dati. Grabe kahirap. Hindi madali ang dinanas namin dati. Kaya sobra. Ganun naman talaga kahit anong klase, hindi yung ako din na naman kumain ako ng NFA. Basta may makain ka. Masarap lang naman. Kaso yung mga kabataan noon na nakakakain ng yung may mga itim-itim na ano. Kasi yun lang ang murang bigas noon eh. Yun ang mura. 18 pesos, 10 pesos, makakakuha ka na ng 1 kilo. Kaya yun lang yung gusto namin bilhin para may ano namin yung 1 week na pagkain namin. Matibay. Maano namin. Kasi ganun talaga yung paghihirap namin sa buhay noon. Kaya grabe, hindi biro. Ayun naman. Ngayon, tapos na sa Saudi, tapos nag-apply ka na dito. Ayun, umuwi ka, nag-aral ka, tapos nag-apply ka already. Dito talaga. Parang pinangarap ko naman pumunta ng UAE. Sabi ko, mag-apply kaya ako sa UAE kasi medyo malaki na ako, medyo nadadagdagan na yung edad ko ng every year. Tapos sabi ko, mag-apply kaya ako sa UAE. Nung nag-apply naman ako sa UAE, housemate din. Okay? Pumasok ako dito sa UAE, is housemate din. Pero ang kinaganda, nung nag-flight na ako, nandito na kami sa airport sa Abu Dhabi,
kinuha na kami ng agency namin. Pagkakuha ng agency, kasi doon kami sinusundo ng mga employer sa agency. Oo, lahat yun. Basta sa agency ka, kukunin ka ng mga kukunin ka na ng employer. So ngayon, nung nandun ako sa ano namin, sa agency, sabi nung boss ng amo ng agency na yon, nagtatanong siya kung marunong ka mag-Arabic. Kung may marunong. Oo, marunong ka ba mag-Arabic? Sabi ko, actually, hindi naman ako marunong masyado mag-Arabic. Sabi ko, marunong naman konti. Hindi naman gano'n. Tapos, nakakapagsabi, yes, nakakaintindi ako ng marami. So, yun yung nangyari. Sabi nung amo doon sa sige, Brian, may Brian kasi doon, Pilipino. Sabi niya, turuan mo siya sa computer, ganyan. Wala akong idea sa mga computer na yan. So, ngayon, sabi niya, turuan mo siya na mag-computer, paano mag-send ng mga email, mga ganyan, para magtrabaho siya dito. May amo akong sa akin. Yung talagang kumuha sa yun ang kumuha sa akin. Actually, hindi siya yung kumuha sa akin, agency siya eh. Meron akong employer na iba. Okay. So, ngayon, ang nangyari, sabi niya, sige, ganyan ka. Medyo marunong na ako, nag-computer na, nag-typing na ako. So, sabi nung boss namin sa agency, wag mo nang yan, wag mo nang ibigay sa amo niya. Pag dumating yung amo niya, sabihin niyo sa kanya na hindi pa dumating yung or gusto niya, i-replace na lang. Meron tayong ibibigay sa kanya. Yung kapalit niya. So, tuwing pupunta yung totoong amo ko doon, tinatago nila ako. Kasi tumatawag naman sila before sila pupunta. So, lucky. So very lucky ako dito sa UAE. Yun ang masasabi ko. Yes. Dito sa UAE, sobrang lucky ako kasi dito ko talaga, tignan mo, na-imagine mo yun, kinuha ko ng amo ko na wala akong ka-idea sa trabaho. Siguro tulong na lang ni God sa akin yun, na mag-stay talaga. Kasi pagka sa bahay, hindi rin siguro ako magtatagal. Kasi ganun hindi ako talaga nagtatagal sa loob ng bahay. Kasi ewan ko kung bakit. Hindi... Kung bagay, gusto mo lang gusto mo mag-abroad. Pero hindi mo kaya yung trabaho pala. Hindi mo kaya yung trabaho sa bahay. Alam mo yun? So, yun ang nangyayari. So, nagtrabaho ako sa agency. Okay. Agency ng mga housemaid, yan. Matagal din ako, mahigit 1 taon din ako nagtrabaho sa agency. Okay. Bago ako nakapagtrabaho sa salon. What anong nangyari? Bakit napunta ka ng salon? Ngayon, sa Abu Dhabi kami dati, nag-close yung agency. Di ba naban yung Philippines? Mga housemaid dito. Ilang taon yun? 2003? 2005. Ay, 2005? Yes, 2005. Totoo pala yun. Yes, and 2006, naban ng Saudi, ganyan. Naban ng Dubai, naban ng Pilipino dito. Hanggang ngayon nga, hindi pa masyadong nakakapasok ang gawa ng may mga problema lang na. Maraming circumstances na din natin. So, yun yung nangyari sa akin that time. So, sabi nung amo namin, dahil wala na tayong trabaho, wala na kayong trabaho, anong gagawin niyo? Bibilihan namin kayo ng ticket pa uwing Pilipinas. Okay. Or may pamilya kayo dito sa UAE na pwede niyo mapuntahan at pwede kayo magpatulong sa kanila. So ngayon, mayroon akong tita dito na nagtatrabaho sa salon, sa Ajman. So tinawagan ko siya. Sabi ko, tita, ganyan na walang kami ng trabaho. So pwede ba akong magtrabaho ng ganyan? Pumunta, sabi niya, punta ka dito. Ganyan, kinuha naman niya ako, nakatira ko sa kanya. Malaking tulong din naman tita sa akin. Yes. So, wala akong ka-idea sa salon. Anything. I don't know anything about salon. Hindi ka marunong mag-kudo No. Hindi ako marunong mag-manicure. Hindi ako marunong Yes, marami. Hindi talaga. So, natuto lang ako sa experience ko dito sa UAE. Talaga palang yung sabi nila, kung talagang magaling ka talaga, ay madali kang matuto. Yes, exactly. Ang ibig kong sabihin, kung talagang desidido ka sa isang bagay, matututo. Yes, napakadaling matuto. Ganon. Kasi, so, doon ka natuto. So, nagtrabaho ka ng salon. Yes, kinuha ko ng amo ng tita ko. Okay.
Okay. Kinuha niya ako nang without experience. So sabi niya, sasahuran kita, sasahuran kita ng 600 lang. 600 dirham, kasi wala kang alam. So kailangan mo pa magano. So tinanggap ko na yon kaysa uuwi ako ng Pilipinas. Pagkakataon ko na yon na makakuha ng experience. So ang ginawa ko, talagang disiplido ako. Gumawa ako ng kung ano-ano, pinapractice ko lahat. So, anong unang pinagawa sa iyo nung hindi ka ba kabado sa mga? Ay, siyempre kabado ka. Siyempre ang hawak mo mga lokal, mga Arabic, mga babae na masaselan. Ganyan. So kailangan magaling ka na agad. Tatanungin ka pa, magaling ka pa. Ganyan. Ganun. Sabi ko, subukan mga ganon. Kailangan talaga i-try mo yun. Kasi pag matakot ka, walang mangyayari sa buhay mo. Yan, huwag mong pakitan mukha mo na natatakot ka. Kailangan strong ka lagi sa trabaho. Kahit hindi ka marunong, pero parang marunong ka na. Yes, ganun talaga. Ganun dapat eh. So, ganun nakatapagtrabaho ka na. Yes, hanggang ngayon, salon na ako sa awa ng Diyos. So, yun ang sabi nila, thanks God. Alhamdulillah. Yes, thanks God. Alhamdulillah kasi. Hanggang ngayon, ano ba yung iba mong na-experience nung nandito ka na sa salon? Ano ba yung kahirapan at mga, ano mo ba yun, yung mga hirap sa salon? Actually, nung nawala na ako dun sa una kong trabaho, saan ba yun? Sa Ajman? Ajman. So, parang kasi yung 600, not enough for me. So, marunong na ako, di ba? Nakakuha na ako ng experience, may kaalaman na ako. So, kailangan lang talaga, pag marunong ka na, kailangan mo nang lumipat ng iba. Tama. Kasi pag nandun ka, hindi ka nila tataasan. Kasi alam nila sarili nila, silang kumuha sa'yo na sila yung doon ka natuto. So, ang gawin mo, lumipat ka sa iba para makuha mo yung gusto mo. So, ginawa ko, nag-resign ako. Nag-resign ako doon. Ay, hindi, umuwi muna ako ng Pilipinas that time. Tapos, yun na yun. Tapos, bumalik ako. Ilang buwan sa Pilipinas? 1 taon. Isang taon din. Yes. Tapos, bumalik ako dito ng visit visa na ako. Visit visa na ako. So, pagka visit visa ko, naghanap ako ng iba, yun, nakuha ko na yung gusto kong sahod. Sa Ajman din, doon ako talaga, kung ma-ability ka talaga. Yes, exactly. So kailangan talaga step by step talaga pag gusto mong matuto. Accept ka muna sa sahod na mababa. After that, maka-experience ka, pwede kang humakbang ng kahit gaano kalayong makbang. At least, meron kang masabi sa sarili mo, oo, nandito na ako ng ilang taon o 1 taon, ganyan, may experience ka na. Experience lang. Pero nung sa salon na yun, sa trabaho mo, ano ba yung mga na-experience mong, lahat ba ay araw-araw ay masaya? O may kalungkutan din? Yes. Sa trabaho kasi, minsan may mga struggle, ganyan. Marami kang dapat kakaharapin na kailangan mo yung sarili mo, ihanda yung sarili mo. Kasi hindi naman lahat ng makakasama mo yung makakasundo mo. Tama. Kahit gaano ka naman kabait, o kahit gaano mo naman karespeto, pagka meron talaga kasamahan na ibang ugali. Naman kasi hindi naman tayo hindi maiwasan yan dito sa abroad, kahit saan. Kahit sa atin din. Yes, and then ako kasi, ang nangyari sa akin, hindi ako ganun eh. Tulad ng sinabi ko is prangka kasi ako tao. Maganda naman yung prangkahan. Yes. Kasi yung chismis mo pa yung sa likod niya. Ayoko nang gano'n. Mas maganda yung prangkahan. Oo, gano'n ako eh. Sinasabi ko talaga eh. Gusto mo yung answer ka agad? Oo, gusto ko yun. Yung parang sinasabi ko, ayaw ko yan sa'yo. Kasi sabihin mo sa akin. Kaysa doon mo sabihin sa iba. Yun, tama yan. So, kung hindi totoo yung ayaw mo sa akin, kung hindi totoo yung accusation mo sa akin, pwede ko yung i-deny. Oo. Pero pagka ano naman, di pwede kong baguhin yung kung anong meron na hindi mo gusto. Ganon. Gusto ko yung prangkahin mo ako para walang problema sa ating dalawa. So, yun ang naranasan ko doon. Actually, masaya naman, pero lumipat ako ng trabaho sa Sharjah that time kasi dahil nga sa trabaho naman ng asawa ko, dito na sa Sharjah, so medyo nalalayuan siya sa Ajman. Hindi kami magkasama araw-araw. Every Thursday na lang siya nauuwi sa akin.
Oh, okay. Kasi nga, malayo siya dito sa Sarja. So, bakit hindi ako ang lalapit sa kanya? Okay. Kung meron naman akong mahanap na trabaho, malapit sa kanya, di ba? So, ang ginawa ko, after 2 years, nag-resign naman ako doon sa pangalawa okay. sa Salon San Juan. Okay. Hindi, walang away na nangyari, wala kaming problema. So, good naman kayo Yes, sa kasamaan mo doon? Yes, wala kaming away. Rason lang is, asawa ko nandito nagtatrabaho sa Sarja. Okay. So, gusto ko siyang lapitan. So, para araw-araw kami magkasama. Tama yan. Kasi mahirap na yung mag-asawa na iba yung sa iyo, iba yung kung saan yung bahay niya. Yung bahay nakasiparit. Mahirap na yun. Pares naman kami nandito sa highway. Why not na hindi kami magsama? Di ba? Kaya yun ang inisip ko. Kaya nalipat naman ako sa Sarja ngayon. Okay. So, nung nandito ka na sa Sarja na ito? Yes, dito na ako sa Sarja. So, ano naman ang Ayan. Ito, buhay. Yes. Na-experience ko naman, nagtagal naman ako ng magsi 6 years din ako sa company na naulipatan ko. Kasi, yes. Na-experience ko doon? Masaya, gano'n. Masaya ka ba? Nadagdagan mo ang pagkaalam mo? Yes, masyado. Yes. Alam mo nadagdagan yung lahat ng yung mga gusto mong nalaman sa kapwa mo, mga kabari, mga experience ang may asawa, mga nadagdagan mga knowledge joking, ko, mga ganyan. Mga knowledge sa masyado. Trabaho. Kasi nung nalipat ako sa Sarja, bagong pakikisama na naman, ganyan. Siyempre, pag lumipat ka sa ibang trabaho, bagong pakikisama, ganyan, pakisamahan mo yung mga kababayan mo, ganyan. So, masaya ako kasi ibang experience na naman. At sa trabaho pati, parang na-training ka ng gusto, yung army ba? Parang, army training. Yes, army training talaga yung huli. Ito, parang kakaiba as in. Nagpapasalamat ako dito sa huling trabaho ko kasi grabe ang training ko dito. Maganda as in. So, ayun. So, ayun, sa gawain mo. So sa mga nung siyempre nandito ka, no? So yung family mo, yung asawa mo, so mga suportado naman siguro sa inyo, no? Oo naman. Mga support sila sa inyo. Yes. Actually, asawa ko, hindi ko masasabi na hindi suportado kasi siya yung unang-unang nagsusupport sa pamilya ko. Ang galing naman. Mabait talaga asawa ko. Ang galing, no? Hindi ko na yes, hindi ko na inaantay na sabihin ko pa na ay padala, hindi siya ganoon. So lucky din yung mga pamilya. Yes. Sa pamilya mo. Lagi na talagang inuuna pamilya ko na kumusta na yung mga, which is ang asawa ko hindi siya yung talkative. Hindi talkative na tao. Oo, yung tahimik ang asawa ko, hindi mo maririnig na kung sa baga ay hindi yung sa dakdakan lang, sa gawa. Oo, sa gawa kung totoo. Yun naman ang maganda talaga. Yes. So, sa pamilya mo naman, mga parents mo, mga kapatid mo, kumusta naman sila? Actually, sa parents ko naman, ayun, mabuti naman sila mama. Na nalagay ko na sila sa tahimik na lugar. So ibig mo sabihin, ikaw pa ang nag-ano sa kanila? Yes. Pamilya ko is nasa Pilipinas. Nilagay ko na sila sa tahimik na pamumuhay. Okay. Bakit magulo ba yung dati? Yes. Dati kasi sa baryo lang kami, kung saan kami lumaki, yes. Okay. And then doon medyo magulo. Yeah. Magulo kasi naggera doon sa amin. Tapos ngayon, kinuha ko na sila mama. Nilagay ko na sila sa maayos na. Sa maayos na lugar. So ganon. So salamat Ma'am Nora. Thank you. sa interview na very short interview
So, yun na po ang pagtatapos ng aking pag-interview. Sa susunod uli, walang analysis yun kasi sa susunod uli. Yeah. Thank you so much. So, yun lang ang namin, balitaktakan. Yes. So, Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Yung tinura